Mga Lods, welcome to my YouTube channel. This is Andre Rabino TV Tech. Meron naman tayong gagawin isang camel na 18 inches na stand fan. Ang problem ay hindi umaandar. I-plug in natin, i-on natin. Right, umuugong lang. Okay, umuugong siya. Ibig sabihin buo itong ating coil kasi umuugong. Tingnan natin. Okay, buo yung coil. Buksan natin. Tanggalin ko lang ito. Nabuksan ko na. At kung makikita natin dito, yung capacitor ay napalitan na. At na-bypass na rin. Kasi ito, nilagyan na ng wire mula dito sa switch. Ito, mula sa switch, may wire na naka-bypass na. So, ibig sabihin, naputol yung kanyang thermal fuse kasi naka-bypass na. Ngayon, titingnan natin yung LC kung malambot yung ikot kasi bago pa ito. Ayan o. Ayan. Paikutin natin yung LC. Ayan o. Freewheeling naman siya. Malambot yung ikot. Tingnan natin. Wala naman. Naglalaro naman ng paurong at paabante. Tapos alugin natin ng pataas. Wala naman. Pakaliwa, pakanan. Wala naman. Tingnan natin. Tanggalin natin ito. Wala talagang play. Tanggalin lang natin itong kanyang swing arm. Baliktad po yung kanyang thread, yung pahigpit siya yung paluwag clockwise, ika nga. Tanggalan natin. Tanggalin natin itong apat na tornilyo. Medyo matigas siya. Hindi pa napalitan yung capacitor. Binaypas lang siya, naglagay sa gray. Siguro nag-trial and error kung sa pula or sa gray. So tanggalin natin yung bypass. Ayan, napakalaki pa ng wire. Nag-aral ito sa YouTube Academy. Sinubukan bago dalhin sa atin. Yan yung palagay ko. So, putulin natin itong isa kasi may nabalatan naman. Putulin ko na lang. Ito. Ayan. Tapos, i-check natin yung coil kung buo. Ayan, buo naman. Bakit siya binaypass? Di ba? Kasi buo naman yung coil, oh. Ayan. Tapos, yung dahil tinanggal natin itong bypass, tingnan natin kung alin dito yung nakakonekta. Ito direct, ito ay sa switch. Okay, ilagay natin dito sa dalawang pin at ikutin natin yung kanyang switch. Ayan, wala. So putol nga yung kanyang thermal, kaya siya na bypass. Okay. Ngayon, hanapin natin dito yung tinatawag natin na i-on natin, lagay natin sa number 2 or sa gitna ng kanyang speed. Tingnan natin. Itong isa ay ito, direct. So, lagyan natin ito, tanda. Yan ang direct.
dito sa walang tanda, ito yung nakakonekta dito. Ito yung mataas 300 or 400. Tapos ito yung pareho lang. Ibig sabihin short. Tingnan natin. Hindi naman short. Mataas siya. Ito. Tingnan natin. Yung 1 to 3, malalaman natin kung may tester tayo. Yung 1 to 3, lagay natin. Dapat, pag nilagay natin sa 1, ito ay mataas ang reading. Tapos, bababa ng bababa. Okay? 1, 300. Tapos, 400. At 500. Yan yung kanyang reading. Tingnan natin. So, baliktad ito. Ayan. Dito sa gray, ito yung tama. Ayan o. 40. Tapos, ayan, 35 at 21. Okay. Ayan yung kanyang reading. So, gray yung kanyang nakakonekta sa thermal. Naka-bypass na. So, wala ng thermal. Ngayon, check natin yung capacitor. Lagay natin sa extend key. I-0 ohms natin yung ating tester. Kita ba yung tester natin? Hindi. Okay, hindi pala makita yung tester. Ayan, ilapit natin. Okay, ayan siya. Nailapit natin. Okay. Hindi pala kanina nakita yung aking sinasabi. Ito, yung capacitor, i-check natin. Dapat, pipitik ito hanggang dito sa may 5. Malapit. Kasi ito ay 2 micro or 1.5 lang siya. Okay, hindi pa ito napalitan kasi original pa yung kanyang wire. So, 1.5 yung capacitor kahit na makapal. Okay lang. Ilipat natin dito sa kabila. Ayan o. So, capacitor. Ayan o. Diba? O. Maliit lang pitik. Dapat yung pitik nandun. So, para malaman, kukuha tayo ng 1.5 na capacitor. Meron akong brand new na capacitor na 1.5 na 4 na piraso pa. Tinanggal ko lang dito kasi nagparallel ako para makabuo ng mataas na value. Ginamit ko pang testing sa washing machine. Ngayon, ito titingnan natin. Ang sinabi ko kanina na dapat malapit dito sa 5 ang pitik. Ngayon, dito ay tanggalin natin ang wire. At ayan. Ayan o. Sa may 5. Diba? So makikita nyo yan. Kahit na analog yung gamit ko na tester, ay alam ko kung mahina na yung capacitor. Ngayon tanggalin natin itong wire. Ayan, ito dugtong natin mamaya dyan kasi kakapusin siya. Okay, balatan natin. Titingnan yung mabuti. Nandun yung capacitor na brand new. Ito i-check natin para makita nyo. Ayan o. Makita nyo ba yung pitik nya maliit na lang. Ayan o. Diba? Ayan o. Uulitin ko pala yung pag-check kanina nung ating coil kasi hindi pala kita yun kanina. I-check natin uli yung coil kasi naka-bypass na po siya. Natanggal ko na kasi yung capacitor at dalawa yung binalatan kasi hinanap nila yung pagkabit dito. Sinubok ikabit kung saan yung forward at reverse. Kasi pag sa kabila yan, magbabaliktad yung ikot. Ngayon, hanapin natin yung nakakonekta dito sa kanyang binaypass. Hanapin natin. Kanina may tanda na. Ito. Ayan siya oh. Tapos yung isa ay pag na-off natin, may reading pa rin. Ngayon, ilipat natin dito sa kabila. Hindi makita yung ating ginagawa.
Ito, sa kabila. Wala nang reading, di ba? Ngayon, i-switch on natin. Ito, hanapin natin yung dapat tumaas. Ayan siya. On natin. Ayan. Habang bumababa siya, yan po yung tama, yung 1, 2, 3 or low, medium, high. Itong isa kasi baliktad yan. I-off natin. Pag na-switch natin sa number 1, tataas yan. Ayan o, mababa yung una na reading, tapos tataas. Ayan, tataas. Okay, so yung pula, yan yung kanyang starting coil, at itong gray, ito yung kanyang running, or yan yung nakakabit sa thermal fuse. Dito yun ilalagay yung ating bypass, kasi yung bypass na-bypass na po nung unang gumawa. Hindi natin alam kung yung may-ari or yung manggagawa mismo, kasi naka-bypass na. Dito na kinuha sa loob ng switch, hindi binuksan yung wire, lumagay ng isang direktang wire. Yan yung paraan ng unang gumawa. Okay, kasi electrician din yung may-ari, baka siya po yung gumawa nito. So dito uulitin natin, meron ito yung kanyang capacitor 1.5, at kung makikita ay umumbok na po. Ayan siya. So i-test natin gamit ang X10 key na range sa ating selector, at kung makikita dito, maliit ang kanyang pitik. Ayan, maliit lang. Ito ay 1.5 din. At ang ipapalit natin, brand new na 1.5. Brand new siya, kahit na merong wire, kasi tinisting natin ito sa washing machine na nagparallel tayo. I-check natin dito, dapat malapit sa 5 yung kanyang reading. Ayan o, ito ay 5. Yan siya, yan yung 5. Kailangan dito yung pitik sa pagitan ng 10 at 5 kung good itong ating capacitor. Ayan o. Yan, so good ang capacitor natin. Dito kasi kabisado ko din yung aking analog tester. Yung kanyang pitik ay alam ko kung good or mahina na. So good yung coil, good yung shafting at bushing. Walang play, walang alog, may laro din siya na paurong at paabante. So good, at freewheeling siya. Madulas din, at meron din oil na nilagay. So ang naputol ang thermal fuse, kaya nila na i-bypass at sira yung kanyang capacitor. Yan yung dahilan kung bakit na naputol yung thermal fuse, dahil sa capacitor na mahina na. At ilalagay natin itong capacitor dito. Lalagyan natin ng wire at idugtong natin. Ang trouble ng electric fan na ito ay umuugong lang. Hindi siya umiikot, umuugong lang. Nung hawakan natin yung katawan ng electric fan nung ating paandarin or i-plug in. Ngayon, lagyan natin ng capacitor at ikabit dito. Titingnan natin kung iikot. So, lagyan natin ng capacitor. Ilagay ko lang yung capacitor dito. Lagyan natin ng electrical tape. Naikabit ko na yung capacitor. Ngayon, naka-bypass ito. Yung thermal, hindi na natin lalagyan kasi sila naman yung may gawa. Lagyan muna natin ng langis. Malambot naman kasi yung kanyang andar, at yung may-ari ay electrician din. Testing na natin. Plug in ko na siya. Ayan o, umandar na. Ayan. Okay, so umandar na siya. May mga buhok-buhok pa, tanggalin natin. Ngayon
Yung dahilan ng kanyang ugong ay mahina yung kapasitor. Kahit na na-bypass na ng ating kumpare, ay umuugong pa rin. Kasi nga, yung kapasitor ay sira na. Kakabit ko lang ito. Mahaba yung video natin, napupuno yung ating phone memory. Nakalimutan ko pala mga lods na ikabit yung 4 na tornilyo. Mabuti na lang nung paandarin natin kanina, umandar din. At hindi napiktuhan yung kanyang pag-ikot. Check natin, pandarin natin. Okay. Symbol na natin yung ating mga gamit. Yung kanyang mga ito. Medyo hindi na siya mahigpitan. Ayusin natin. Ayan. Medyo hindi na tayo makahigpit kasi ayan, oh, na loose thread na. Ayan. So ang gagawin natin dito, yan lang yung ginagawa ko pag ganito na loose thread, kasi hinihigpitan ng todo nung iba pag nagbukas. Kaya ang ginagawa natin dyan is binabaliktad natin ito. Okay, baliktarin natin ito. Kung makikita nyo, ito ay nakaganyan. So baliktarin natin para po makahigpit tayo. Hindi po ito masama. Ito lang po ang binibigay natin na tape pag medyo hindi na mahigpitan. Yan na yung aking ginagawa. Sasabihin natin sa customer na binaliktad na natin para pag sila maglinis, ayan, mahigpit na, di ba? Pag sila ay naglinis, ay sundin lang nila yung ginawa natin. Hindi naman po yan makikita kasi tatakpan naman din yan ng ilisi. So wala pong bawas sa quality ng ikot ng makina
at sa pag-ihip ng hangin pag binaliktad natin yan. Ang mahalaga ay mahigpitan natin itong kanyang back screen. Ito, hinihigpitan kasi nila ng todo, di ba? So dapat hindi nila higpitan ng todo kasi nalulustrid Ayan o. So tanggalin natin ito para sabihin natin sa kanya lahat yung ginawa natin. Ito bawasan natin. Ayan. Ito tanggalin din natin yan mamaya. Yan lang po kasi yung thread hindi loose thread na po. So babawasan natin para kahit man lang isang ngipin. Ayan. Kahit na sabihin ng may-ari na sinisira ko, hindi ko to sinisira. Ito tanggalin lang natin ito. So nakapag-higpit na tayo. Ayan. Yan lang po yung ating ginagawa ngayon. Yung kanyang ikot. Hindi yata pantay. Pantayin natin. Okay. Bagong-bago pa oh. Bagong-bago pa. Okay. So yan na. Ano na natin? Paandarin na natin yung ating fan. Ayan. Tapos ito, switch na natin. Ayan o. Okay. Ayan, solve na yung ating fan. Ang sabi ng customer, sira daw yung bushing. Papalitan ng bushing at yung shafting, sabi ng customer. Kasi binaypass na nila, umugong pa rin. Pero sa actual na pag-repair natin, ang dahilan ng pag-ugong kahit naka-bypass dahil sira yung capacitor. So capacitor lang yung pinalitan natin at nilagyan natin ng langis. Okay, so yan na po. Sana po makatulong itong ating video, at kung sa palagay nyo ay makakatulong sa iba, pa-share po ng video natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe naman po. Maraming salamat. At sa hindi nag-i-skip ng ating ads, maraming salamat sa inyo dahil malaking tulong po sa akin. At ayan po, hanggang dyan na lang yung ating video. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.